mga besh! Welcome sa kwento habang nagluluto at habang umiikot ang kawali. Pag-usapan natin ngayon yung simpleng paraan kung paano yumaman kahit nagsisimula ka sa wala. Chill lang, may mantika, may chismis at syempre practical tips na pwede mong simulan bukas pa lang. Hindi ito instant noodles recipe na may magic. Ito yung mga steps na paulit-ulit ginagawa ng mga naging successful. Ready ka na? Sige, ihahain ko na. Una, mindset. Ang mahirap na yumaman, nag-iisip parang negosyante. Hindi ibig sabihin na dapat mayaman ka muna para mag-isip na ganun. Simple lang. Tutukan mo kung paano mo gagawing solusyon ang small things sa paligid mo. Halimbawa, nakikita mo ba na maraming neighbors ang gustong bumili ng lutong ulam? Pwede yan maging maliit na food stall. Huwag mong isipin na di ka marunong. Isipin mong may problema ka na susolusyonan. Yan ang simula ng pera. Okay, may ka-drama. Hindi lahat ng mindset tip perfect agad. Kailangan repeat like pagtimpla ng adobo, practice. Pangalawa, gawin mong multiple small income sources. Huwag mag-asa lang sa isang kita. Habang nagluluto ka, nag-record ka ng short clips. Upload mo sa Pixels. May nagda-download. Taching! Previous pa, pero exposure. Tapos, pwede mong i-repurpose sa YouTube Shorts at saka ibenta sa paid stock sites. Dito nagsisimula yung maliit na kita. Example, magbenta ng 10 recipe templates sa Canva. Gumawa ng 5 downloadable meal planners sa Etsy. At mag-upload ng 3 stocks clips sa Shutterstock. Maliit lang pero kapag pinagsama-sama, bumubuo ng steady stream. Pangatlo, mag-ipon at mag-reinvest. Hindi porket kumita ka ng konti, gagastos mo na. Magtabi ka ng bahagi, kahit 10% lang, para sa emergency. At 20% para sa reinvest sa negosyo mo. Halimbawa, bumili ka ng mas magandang ilaw o tripod para mas presentable yung videos. Mas mataas ang chance na may bibili o mag-download uli. Parang pagpalit ng lapis lang. Maliit na investment, malaking improvement. Pang-apat, mag-aral. Libre ang YouTube at vlogs. Aralin ang basic editing, SEO at content repurposing. Kapag marunong ka mag-edit, mabilis, mas maraming video ang mapoproduce mo. At kapag consistent, mas lumalaki ang audience mo at audience potential buyers. At ang panglima, makipag-connect, mag-collab sa kapwa creators, mag-offer ng free footage kapalit ng shoutout, o magbenta ng mini package sa local cafes. Minsan, dahil sa isang repost lang, may chance na makita ka ng brand na magbabayad sa'yo. Chismis lang, may kilala ako na nagsimula magbenta ng lutong bahay sa harap ng bahay nila. Tapos, nagsimulang i-feature ng vlogger. Boom! Nag-grow ang orders. Walang magic. Puro timing at connect lang. Bago tayo magtapos, quick checklist number 1. Gawa ka ng maliit na plan. Ano ang 3 bagay na pwede mong simulan this week? Tip number 2, i-record short clips daily, vertical, 5 to 12 seconds each. Tip number 2, 3 pala, magtabi ng maliit na kapital para equipment. At tip number 4, mag-learn 30 minutes araw-araw. At ang panglima, connect sa isang creator or local biz sa buwan. Alam mo besh, kahit maliit lang ang simula, bawat effort mo counts. Kahit isang clip lang sa isang araw, kahit isang order lang, pwede nang maging simula ng malaking bagay. Kaya huwag kang matakot magsimula. Isa pang tip, observe kung ano ang trending sa community mo.
Pero wag lang basta sundan, i-adapt mo sa sarili mong style. Kasi besh, authenticity sells more than perfection. Alam mo, Besh, may isang kapitbahay na nag-try din sa maliit na food cart. Una, puro flop ang orders niya kasi wrong timing. Pero sa halip na sumuko, nag-adjust siya sa flavors at presentation. Ngayon, may mini fan club na sa barangay nila. At lesson besh, kahit mahirap ka, ang maliit na effort at consistency, pwede talagang magdala ng malaking resulta. Hindi kailangan magic, kailangan lang tiyaga, creativity, at konting chismis sa community. FB group or TikTok. Marami talagang nagugustuhan yung behind the scene na simple at authentic. Huwag kang mahiya. Besh, may kilala rin ako na nagbenta ng homemade pastries. First day, puro burn. Pero imbes na sumuko, ginawa niyang joke sa mga customers. Limited edition, extra crispy. Ang dami palang nagustuhan. Tapos dumami pang orders niya. Tsaka bes, another friend ko, nagbenta ng iced tea sa kanto. Akala niya walang bibili. Tapos may nag-livestream sa FB habang umorder siya. Boom! Biglang orders, dumoble. Minsan, simpleng timing lang talaga ang kailangan. Ang cute pa, may nakakita sa social media. Tapos nag-offer ng libreng packaging materials para sa maliit na biz nila. Sabi ko, besh, minsan ang success, hindi lang effort mo, pati support sa community mo, mahalaga. Lesson, besh, kahit mahirap ka, maliit na innovation, timing at creativity, pwede talagang magdala ng malaking resulta. Huwag kang matakot magsimula kahit maliit lang. Bes, sabi pa nila, may secret tip pa raw para mas mabilis yumaman. Pero baka sa next kwento habang nagluluto, ibubulalas natin yan. Huwag kalimutang i-share sa comment kung anong small step ang ginawa mo today. Baka bes, maging inspirasyon ka rin sa ibang kapitbahay. Kita-kits ulit tayo sa next kwento habang nagluluto. Bye!